is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the... Sa pumili ng Paradise card, ito ang yung reading. Tingnan natin kung anong karma ng inyong tao. I feel na sa pagmanipula sa inyo. I feel na sinaktan ka nila emotionally. At saka na-sense ko rin na wala silang pinagbago sa kanilang buhay. Ganun pa rin sila, at saka I'm sensing na magkakaroon sila ng harassment case. And I really feel like they will regret. Anyway, pero hindi ko na-sense na kayo yung magkakaso. I feel na it's somebody else na matapang at arrogante. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel snake sa paligid. Gusto lumabas na ito. So, baka sila makulong. There's a harassment case. Alright, another dimension to me. I feel like this person will definitely regret and has sleepless nights. So, yung kanilang karma basically ay magmamanifest sila ng mga kaaway. At saka, I'm really sensing hard feelings with regards to this card. Okay? And let's see. So, mamalasin siya. As nakita mo naman dito, so siguro kung sino man itong tao na to, masyado siyang ma-pride. Okay? At I'm sensing na dahil din sa siguro brag poster siya, mapagmalaki, kaya rin siya minamalas kasi baka yun nga, maraming mga tao din na may inggit sa kanya, kaya nagpapadala ng negativity na energy sa kanya. Isa rin sa kanyang karma, yun nga, madalas siyang manakawan, as we can see, at malasin. Kasi nga akala ng mga tao mayaman siya kasi maybe this is somebody na brag poster. Okay, mapagmalaki. Okay, so I feel na mangyayari itong nakawan without this person even knowing. Next na 3 half is his one. So isa rin sa kanyang karma. Kung mayroon man siyang karelasyon, magkakaroon ng third party situation sa kanilang connection. Kung hindi man third party, ibig sabihin lang no, naiiwan siya ng kanyang lover. Baka kasi yung nakawan na mangyayari dito is basically makuha ng ibang tao yung kanyang lover. Kasi baka isa sa blessings niya, nakita mo naman dito may blessing, isa sa blessings niya siguro is yung kanyang lover. So, yun yung mawawala sa kanya. At magbe-break sila ng kanyang lover. Next na 3 half is his one. So, yun nga, as I told you, makukulong siya, may potential. At I'm really sensing na kung sino man ito, baka mahilig siya man-trip. Okay, tsaka masyado nga siya materialistic, kaya akala ng mga tao mayaman siya, kaya mabilis siyang manakawan. Ngayon, I would say na since meron tayong confident dito, ibig sabihin lang nun, baka kasi may na-achieve siya, kaya siya mayabang. And remember, yung most na karma ng mga taong mayayabang talaga, mawawala kung ano man ang meron sa kanila. Kaya madalas mangyari yung kamalasan na yan, lalo na with regards sa negosyo or pwede rin sa pera na nanakawan. Kasi ginagawa ng Panginoon dito is ginagawa silang humble. So, lahat ang meron sa kanya before, ito yung mga mawawala. Dahil iba sa kanila ay makukulong,
As you can see here. At saka yung malungkot din is kung may jowa man sila, magkakaroon siya ng third party situation at mapupunta sa iba yung gusto niyang tao. At saka mararanasan din niya manukso kung sakali man ganito yung kanyang gawain. Okay? Kasi I feel yung ginawa niya is more on nagkaroon ka ng mental health issue dahil sa traumatic experience mo with regards to this person. So you have this card, Paradise. It says your happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. So this is somebody na marami siyang na-achieve. At saka masarap yung kanyang buhay kasi nakita mo naman sa reading mo na may pera siya, mapagmalaki, meron pa siyang jowa, diba? Pero ito kasi yung kanyang karma, mawawala yung paradise na yan. Okay? I feel na yung simula nun is nung nagkaroon siya ng kaaway kasi baka itong kaaway niya yung maging dahilan kung bakit siya makukulong. Anyway, let's see what else do we have here. At saka I feel na pinipili talaga siya ng Panginoon na maging humble. Kasi mapangmataas siya. So, we have the chase here. In easier way, we also got this wheel of fortune. So, I'm sensing na darating ang panahon na hindi siya i-chase sa mga tao. Kasi, siguro mga panahon na may pera siya, madalas habulin niya ng mga tao kasi nga may pera, diba? Pero darating din ang panahon na mawawala rin yung kayamanan na yan dahil sa mga masasamang pangyayari sa kanyang buhay. Ngayon, with the Wheel of Fortune being here, ibig sabihin lang nun, darating ang panahon yung mga biktima niya ay aangat with regards sa kanilang buhay. We also got one of the greatest blessings but it's in reverse. Ibig sabihin lang nun, yung mga blessing niya na meron siya dati, mawawala yung lahat. So, you have this chain here. We also got this money. We also got this one, okay? So, I'm sensing na yung mga maakit niyang mga tao is after lang sa kanyang pera. Madalas siya maka-attract ng mga tao na karmic na kagaya niya na toxic din, okay? So, I got a 3, so definitely there will be a third party situation sa kanyang relasyon. We also have the past being here. So, I feel like yung mga tao na biktima niya, the past will be behind them and they will be able to move on from whatever this person has put them through. Kasi ito yung tao na gusto niya mag-iwan ng sakit na nararamdaman sa puso. At saka, yun nga, binibigyan niya ng traumatic experiences yung mga tao. Pero makaka-recover yung kanya mga victims. Okay? So, anyway, tinan naman natin kung ano pang meron. Nasense ko yung iba dito, if this is about, talagang massive talaga yung hurt, betrayal, and so on. Maybe iba dito, nag-resonate din sa number 2. Hindi ko pa alam ang number 2, pero nasense ko lang na parang may connection. So anyway, tinan natin kung ano pang meron. So yung kanilang karma, basically, magkakaroon ng yung lover, yung kanilang partner. Dahil yung partner nila, maghanap yan ng tao na mapagmahal. Kasi siguro yung natanong mo sa akin, this is sent a loving type of a person. This is more on a bragger, to be honest with you. Mas mahal pa niya siguro yung materialistic desire niya kaysa sa kanyang lover. So, darating ang panahon na yung lover niya maghahanap talaga ng true love. Ngayon, isa sa kanyang karma, kung sino man yung mga naakit niya, mga kaibigan, connections, hindi rin mapagmahal yun kagaya niya. And I'm feeling na mapag-iwanan siya ng mga tao kasi yung mga tao na connected sa kanya dati, makatagpo ng mga tao na gusto nila makasalamuha. At yun ang dahilan kung bakit siya magkakaroon ng pag-ihiwalayan sa mga kakonekta niya dati.
maging outcast siya. So, yun din ang mararanasan niya kung sakali man kinokontrol niya yung buhay mo, minamanipulate ka niya, mararanasan din niya yan. At hindi siya magiging masaya about it kasi yung mga tao sa kanyang paligid, I feel hindi siya pinapalaya kasi nakita natin na meron dito na stagnancy. So, I feel na baka iba sa kanila, yung dahilan nun is dahil makukulong sila, lalo na kung meron silang kaso, kasi nakita naman natin na meron nga makukulong dito. So, pwede rin ibig sabihin nito ay jail na naging stagnant siya dahil doon at hindi siya maging masaya dahil nakakip lang siya dito sa stagnancy period dahil siguro na kulong siya or pwede rin na meron siyang kaso at natago siya ng tago kaya hindi siya basta makaalis sa bahay. Kung dati nakakapag-travel siya, darating ang time na hindi na niya magagawa yun. Ngayon, yung kanyang karma rin, may kita niya yung mga tao na inatake niya, magkakaroon ng stable foundation with regards sa career. At saka, I feel here, kung sakali man na sinira nila yung reputasyon ng mga taong mabubuti o kaya inapektuhan yung mental health, I'm sensing na darating ang panahon na makaka-move on yung mga tao na biniktima nila. At hindi lang yun, I feel here na bibigyan din sila ng biyaya ng Panginoon, lalong-lalo na sa career. At kung meron man relasyon, yes, magkakaroon din sila ng relasyon yung mga biniktima niya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person's situation, and God bless all of you. Sa pumili na natin today card dito on your reading, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao dahil sa pananakit. I'm sensing heavy tears in my eyes. Siguro, pinayak niya kayo or marami siyang pinaiyak. I feel na wala nang gusto na magtrabaho for him or her. At saka na-sense ko rin na tatama rin yung mga tao. Kaya, hindi na siya papansinin. Kasi, feel ko sino man tutiyan naman sa akin. Mataas kasi yung kanilang standard. Ito yung tao na believe sa kanyang sarili. Parang may connection sa number 1 yung energy. So, anyway, clarify natin yung cards to gain more information. If you felt drawn to number 1, feel free to watch it, okay? Kasi iba ditong istorya, nag-resonate doon sa pile number 1. I'm sensing na marami ka ng pagdaanan. And I feel like breakup issue is what I sense. I feel na nagsasawa ka na makasalamuha. Okay, hindi ako magpagsalita. Makisalamuha sa taong ito. Pero, yung vibe nila guys, nakakairita to be honest with you. So, baka isa yan sa kanyang karma na mairita yung mga tao sa kanya. Okay? Kasi hindi maganda yung kanyang vibe. Ngayon, masyado nga itong ma-pride ko sino man ito. Kasi for whomever this is, akala niya siya ay mataas. Kakala niya kaya niyang kontrolin ang lahat. So, yun yung kanyang vibe. Ngayon, there will be changes that will happen. At saka matututo yung mga taong nakasalamuhan niya na hindi na actually pansinin yung taong ito. Hindi na sila papauto, hindi na sila makikinig, and so on. I feel na maraming kagalit kung sino man ang tinanong mo sa akin. And let's see what we have. Kasi kung sino man itong natanong mo, siya ay control freak, as you can see here. At siya yung dahilan kung bakit stagnant yung mga tao.
Okay? So, if yun ay isa sa kanyang karma, may mangyayari rin ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay, wherein there will be a person that will definitely be toxic in their life, at saka dahil sa taong yun, may stagnant din yung kanilang buhay. Ngayon, I've been sensing with regards to this one, so I feel na isa sa kanyang karma, yung mga tao that used to care for whomever they are, I would say na iiwasan siya ng mga taong yan. Wala nang magkakaroon ng may care na vibe sa kanyang pamumuhay, kasi first of all, whomever this is somebody na masyadong makasarili. At saka, I'm sensing na whomever they are also bullies. I'm feeling na marami siya nagawang mali. I'm sensing anger vibe with regards to these cards. So, kung sino man to, baka siya mayaman. At saka tinutugso niya siguro yung mahihirap. Okay, so, darating din ang panahon na yun nga, dahil nga sa kanyang masamang pag-uugali, dahil itong taon na to nilamon na ng kayamanan, ng posisyon or so ever, wala nang gustong makinig sa kanya. Ngayon basahin natin na dealing hurt, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry. So, yun nga yung kanyang karma, marami magagalit sa kanya, marami mga tao na ibablock siya or i-ignore, at saka if na dahil dito may iyak siya, kasi wala nang pakialam yung mga tao sa kanya. Ngayon, tinan natin kung ano pang meron. I feel nababagsak baka yung company niya. So, you have to save in either way. We also got this one, okay? So, I'm sensing sa kanyang karma kasi nabanggit ko rin na mayaman ito kung sino yung tinanong mo sa akin. Kaya nila ginagamit yung power nila, yung yaman nila to do bad things. So, darating ng panahon na magkakaroon ng ahas sa kanilang buhay at ito yung dahilan kung ba't sila mananakawan. So, parang may connection siya sa number 1 pero dito lumabas yung may ahas, okay? So, you have to save in either way. So, yung sense na yung dahilan ng Diyos, ba't sila binigyan ng yaman, is in order for them to save people or to actually help the poor. Pero sad to say, instead of them helping the poor, they're actually making fun of the poor, which is not definitely good. So, yun nga, din nila ginampanan yung mission nila, kaya alam natin yung karma ng ganyan, mawawala yung kayamanan kasi hindi niya binahagi yun sa may hirap. So, we got just do it in either way. We also got the unique in either way. We also have the keep in reverse. So, yung mga tao na tinatry niya na i-keep stuck, hindi yan may stagnant forever. Okay? Kasi I'm feeling na darating din ng panahon na yung mga tao na kinokontrol niya, minamanipulate, makakaalis sa stagnancy period. Kaya yung mga taong biniktima niya, magagawa yung mga bagay-bagay na gusto nilang gawin sa kanilang buhay. So, you have the arrow. I also have this one. Darating din ang panahon na maraming mga taong magagalit sa kanya at saka ituturo na siya yung dahilan ng mga kamalasan and so on. And we also got you are my sunshine in reverse. So, kung sakali man ngayon napapansin mo masaya sila, darating ang panahon na mawawala rin yung happiness nila. So, you have the new in his way. So, isa rin sa kanilang karma, hindi mabilis yung kanilang influence. Kasi, I feel nasira yung kanilang reputasyon pagdating ng panahon. Kasi napansin ko sa yung reading na maraming makakaalam na masama silang tao. So, kahit yung mga sabihin natin new people in their life, mag-aalangan sa kanila kasi baka may marites, baka nakalat yung chismis na hindi sila mabuting tao. So, kaya whether they like it or not, kahit mga bagong tao, iiwasan din sila. So, anyway, tingnan naman natin kung ano pang meron.
I'm sensing na maguguluhan sila at hindi nila alam kung saan patutungo yung kanilang buhay, lalo na sira yung kanilang reputasyon. I'm sensing really sad energy with regards to this one. At saka, iba sa kanila, baka din kasi nila makayanan yung sakit ng kanilang nararamdaman sa kanilang puso at baka may gawin, okay? Na hindi mabuti. So, yeah, depression is what I sense. So, yun nga, darating ang panahon na magiging in poverty sila kasi nga, sila yung taong gumagamit ng yaman, ng posisyon to actually gain control over others. Kaya mangyari niyan, mawawala yung kayamanan so that they will no longer do this to others. Isa rin siguro sa kanilang karma yung pagka-blackish ng throat kasi pagka-hawak ko ng cards na to, saka ko naramdaman yung blockage. So, anyway, with regards to their throat, definitely they are being stopped by heaven to actually use their words kasi baka nakakasakit yung mga sinasabi nila, lalo na kung nanunukso sila sa may hirap. Ngayon, isa rin sa kanilang karma is actually mga taong biniktima nila, magkakaroon sila ng passion, desire, at saka I feel na kung sakali man magkakaroon sila ng trabaho, itong trabaho na to ay may giging align kung ano yung hilig nila. At saka yung mga taong biniktima rin niya, magkakaroon yan ng tao na mapagmahal. At saka I feel na maiyak sila sa tuwa dahil yun nga, makadama sila ng true love, which is nice, okay? So, ito naman tao na masama, yung kanilang karma, yung mga connections nga ay mawawala. So, you can see here, ganun din yung kanilang love life, dahil sasira yung kanilang reputasyon. Ngayon, may karma rin sila na kung sakali man na ito yung tao na to nagkalat ng chismis about others, mangyayari din yan sa kanya. I feel na isa rin yun sa dahilan kung ba't mawawala ng gana sa kanya yung mga tao dahil din sa mga chismis na nagliliparan about sa kanya. Kasi whomever they are, they're really nasty and evil. They could be using their position to do bad things. Okay? I feel na maraming mga taong galit sa kanila. Kasi sa kanilang karma, guys, okay? May kita niya yung mga biniktima niya dati, nasa trono, may nangyari sa kanilang buhay at meron pang love life. As you can see, iba sa kanila, yung mga nabiktima nila, actually kakasal. Karma nila, definitely hindi sila mamahalin ng mga tao at saka masama yung tingin sa kanila ng mga tao ay sirang-sirang kanilang reputasyon kaya sila maiiyak at saka yung mga tao actually magkakaroon ng bagong opportunity sa kanilang buhay. Kung sakali man kung sino man ito, I feel na siya ay brainwasher, tsaka naninira talaga siya ng mental health, honestly speaking. So, yung mga biniktima niya magkakaroon ng new opportunity with regards sa love life, at saka may maganda rin yung kanilang mind, kasi their mind will be straight to the point. At saka may bago rin opportunity para sa mga biniktima niya ng mga tao. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. So pumili ng cassette card dito in your reading. Assess ko God's sad energy with regards to this card. I feel na malaki yung kasalanan ng taong ito sa Panginoon and right away nakasense din ako ng sakit sa lalamunan na energy. Ibig sabihin lang nun kung sino man siya, baka ginagamit niya kasi yung kanyang voice sa mali. I feel na naninira siya ng mga tao behind the scenes. Siguro marites ito na yun nga, masama yung mga sinasabi niya. I feel na nagpapabagsak siya ng tao behind the scenes.
Nalungkot talaga yung vibe. Okay. Baka ito nangyari sa ngayon. Kasi I really feel strongly yung sadness, okay? But I will check if this is your energy or if this is this person's energy. Ngayon i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man sila, backstabber sila. Actually, hindi mo malalaman agad na may nagawa sila masama sa'yo. I'm sensing na kung sakaling nahuli mo na may red flags or pwede rin na nagpadala yung mga anghel ng signs sa'yo through dreams, mga signs. Pwede rin yung red flags, okay? Saka mo palang malalaman na masama pala siya. Another dimension. So, actually, yung kanilang vibe is snake vibe. I sense as well na marami siyang connections. Baka dahil nga marites siya. Na-sense ko na arrogante siya. Pero na-sense ko guys, hindi siya ganong kayamanan. Okay? Hindi siya ganong mayaman, pero mapagmalaki. Okay? At saka I feel na yung kanilang vibe, may pagka-palengkero at palengkera yung kanilang vibe. Mabilis siya magsalita kasi nga marites. Okay? So anyway, tinan natin yung kanyang karma. So yung kanyang karma, magulo yung kanyang buhay kasi hindi niya alam kung sino itatrust niya. Ito nga yung tao na hindi mo pagkatiwalaan. So kaya yung perspective niya, lahat ng tao sa kanyang paligid, hindi rin niya mapagkatiwalaan kasi inisip niya na lahat ng tao kagaya din niya. So, dahil dito sa pananaw niya na hindi lahat ng tao mabuti, inisip niya na lahat ng tao ay ahas kagaya niya, this person will definitely feel lonely, honestly speaking. At hindi niya mapapansin yung mga tao talaga na genuinely good to him or her. So, kaya nangyari dito is nasasaktan din niya kahit yung mabubuting tao kasi yung perspective niya lahat ng tao ay masama. So, you also have the open and this one. So, I feel na this is somebody na kinaiinisan din ng mga tao dahil mahilig na siya magmarites at saka mahilig siya magspiya sa buhay-buhay ng mga tao. So, I feel this is somebody who will be actually prone sa curses kasi maraming maiinis, lalo na kung naglalabas siya ng mga chismis about sa mga tao. So, anyway, yung kanyang karma din, to be honest, may mga tao actually may kinig sa kanya na mahilig sa marites, pero may mga tao rin na hindi siya papansinin at saka pinipili na lang nila na mag-focus sa work. Pero dati ang panahon na yung mga tao na used to love marites, darating ang time na magpo-focus na lang sila sa kanilang work. Kasi to be honest, guys, okay, I'm not sure if you're actually noticing it. Kasi if you are into mga marites, mga chismis, mangyari niyan is sumusunod sa'yo yung mga karma. Kasi yung karma na yan, pinipin down ka in order for you not to actually mind other people's lives. Kasi gusto sana ng Panginoon, i-mind mo na lang yung sarili mong buhay, yung sarili mong career. So, hindi rin talaga maganda na maging into that kayo. So, mind as well, protect yourself from this person or from gossipers, guys. Okay? So, anyway, yung isa sa kanyang karma, dahil nga hindi siya nagpo-focus sa sarili niyang buhay, puro siya chismis and so on, darating ang panahon na yung lover niya ay magkakaroon ng third party. At hindi niya to ina-expect, ganun din, mananakawan din siya.
And with regards sa protect, kasi ito yung dapat niyang gawin, okay? Dapat mag-focus siya sa sarili niyang buhay kasi definitely ito yung kanyang 5 na masyado siyang ganito, na-open, na nakatingin lang siya sa iba. Hindi niya masyadong pinapansin yung kanyang career, yung pera niya, yung pamilya niya, yung kanyang lover. So, nangyayari dito is, since hindi niya nababantayan yung mga bagay-bagay na dapat niyang pinaprotektahan, na dapat niya fina-focus, kaya yung mga bagay na hindi niya focus, mawawala yan. Okay? So, yung kanyang karma. At I feel here na dahil nga ito yung tipong tao na naglilihim, na gumagawa ng kasamaan sa'yo behind the scenes, isa rin sa kanilang karma yung mga tao na binibiktima niya, magkakaroon ng mga panaginip about him or her at marirealize sila na itong tao na to pala ay masama. Isa sa kanyang karma, guys, ay iiwasan siya ng mga tao. Kasi kung sino man ito na tanong mo sa akin, masyado siyang confident na lahat ng tao ay maakit sa kanya. So you can see here. Pero darating ang panahon na iiwasan na lang siya ng mga tao kasi nga nakareceive sila ng sign from heaven na itong tao na to ay masama. At saka with regards to this memory being here, so I feel na isipin lagi ng mga tao yung masama niyang ginawa at saka those people that he or she used to have, it will just remain a memory kasi in the future, these people will not want to deal with whomever this is. Kasi na sense ko nagalit sa kanya yung mga tao kasi may madidiscover yung mga tao about him or her na hindi nila nagugustuhan. At saka yun nga, masasira yung kanyang reputasyon. Isa sa kanyang karma, guys, okay? Kasi remember, na itong tao na to, nag-a-atake siya behind the scenes. Hindi niya harap-harapan na binebetray ka, kundi patalikod. So, yung kanyang karma rin, guys, sa oras na mag-focus siya sa kanyang career, meron din tao sa kanyang buhay na atake sa kanya behind the scenes. We also have this one here. So, yung kanyang karma, yung ay malungkot, yung mga tao na akala niya mag-stay forever, yung mga taong yan, iiwasan siya. I feel like one of this person's greatest fear is losing people na talagang close niya. So, yun nga, malungkot kasi dapat nag-focus na lang siya sa kanyang blessing. If yun ay dahilan kung ba't umaalis yung mga tao sa kanya, kasi nagpapadala ng mga mensahero ng Panginoon, ng mga signs na itong tao na to ay masama. So, you also have this one here. So, yung karma rin niya, may mga taong magagalit sa kanya. Pero, I feel na itong tao na to ay mataas yung pride. Iniisip niya na wala siyang kasalanan. Ay, ini-ignore niya yung mga taong nagagalit. Okay, and let's see what we have. So, we have the cassette here. It says here, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, yung tao na to, isa sa kanyang karma, once umalis yung mga tao sa kanyang buhay, hindi ganun kabilis siya makamove on sa mga taong umalis sa kanyang buhay. Kasi first of all, this person do have memories with these people. At hindi lang yun, hindi niya talaga ina-expect na yung mga tao na kala niya loyal ay aalis. So, syempre, masakit yun sa kanyang part. Kaya yun nga, hindi siya mabilis makamove on sa mga pangyayari. Okay, so, tingnan natin kung ano pang meron. We have this one here, so may tower moment. We also got this one in reverse. So, yung kanyang karma din, guys, iba sa kanila baka mawalan ng work dahil hindi sila wise. Okay? If yun ay wisdom na hinahanap dito is more likely that they should focus on whatever they have rather than sa buhay ng iba. So, kung ano yung hindi niya finocus on, definitely mawawala yun. Out of sight with regards to them. We have the like in either way. So, ito yung may connection about sa mga tao na they used to love this person. Darating yung panahon na yung mga tao naglalike sa kanila ay mag-hate sa kanila or iiwasan na lang siya.
We also have the feel in easier way. We also got this one here. This is sad, okay? Kung sakali man may karelasyon sila guys, mawawala yung connection nila. Kasi kung sakali man may love, diba? Mawawalan kasi ng feelings yung kanilang tao sa kanila. Kasi first of all, kung sino man itong natanong mo, hindi kasi siya nagpo-focus sa kanyang blessings. So, mararamdaman ng tao niya na parang hindi na siya mahal kasi yun nga, iba yung pinafocus ng taong ito. Next that we have is this one. Cautious in easier way, so we got the truth in reverse, okay? Itong tao na to, kampante siya na hindi siya mabubuking. Kasi iniisip niya na baka forever matago yung katotohanan. Pero whether they like it or not, nakita mo naman sa reading mo na yung Panginoon nagpapadala ng mga anghel, ng mga messages and so on. So people will be aware that this is not a good person. At yun nga, mag-ending pa rin yung kanyang connections at kung ano man na meron sa kanyang buhay dahil di niya yung pinapansin. So you have the calm in easier way, and we also have the dream. Himsensing mga tao sa kanyang buhay ay hindi maging comfortable sa kanya. Kasi first of all, with regards sa dream at saka sa calm, here, so magkakaroon ng mga panaginip yung mga tao against this person. At dahil sa mga panaginip na yan, yun nga, iwanan siya ng mga tao. I feel na may iyak siya kasi hindi niya alam kung sino yung nagkalatang chismis and so on about sa kanya. Pero I feel like it's more likely God who's definitely do something or did something in order for people to be aware that whomever this is definitely evil. Anyway, tingnan natin kung ano pang meron. Another they mentioned to me, I'm really sensing strongly third-party situation. So, siguro mostly sa kanila may relasyon na. At kung wala man, kung magkaroon sila ng relasyon, laging prone sa third-party situation kasi first of all, hindi siya nagfo-focus sa kanyang love life. Hindi niya bantay sarado yung kanyang lover. So, kaya mangyari nito, matatanga yung lover niya at ganun din yung kanyang kayamanan. Okay, so anyway, I'm sensing with regards to this one, yun nga, emotionally fulfilled siya siguro as of now kasi may connection pa siya. Hindi niya talaga akalain na aalis sa kanya yung mga tao. Biglaan na lang kasi itong mangyayari, guys. Okay? Isa sa kanyang karma, marami mga tao magbablock sa kanya kasi ito yung kanyang gawain na madalas siya nakafocus sa mga gawain ng mga tao. So dahil ibablock siya ng mga tao or iiwan siya, yun nga, masasaktan ng kanyang damdamin kasi mawawalan siya ng grip sa mga tao na nakala niya mag-stay forever, tao na minahal niya. Actually, marami siyang blessings as you can see here. Kasi ito yung dapat niya matutunan. Dapat nag-focus na lang siya sa blessing niya kaysa sa buhay ng ibang tao. So, definitely yung karma niya, lahat ng biyaya niya, mawawala yun sa kanya. Hindi siya magiging masaya. Emotionally, malulungkot siya, may stress, okay, madedepress. At saka makaranasin siya ng injustice. Kung ano man ang ginawa niya sa kanyang kapwa, mangyari yun sa kanya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person's situation. And God bless all of you. Sa pumili na snake card dito niya reading, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pananakit sa inyo. I feel like whomever they are, they're definitely brainwashers. At sense ko yung anger energy with regards to this.
I'm sensing sad news. I feel hindi ka na nila makakausap pa muli. So, wherever they are, nakalitan mo sila somewhere, maybe sa work, maybe sa friendship, or pwede rin sa love life, pwede rin sa bahay, kung saan man yun. Ngayon, I feel na yung malabo kayong magkakatuloyan muli as a lover, as a friend, or so ever. Pero I feel like whomever this is, they definitely miss you a lot, to be honest. At gusto nilang bumalik sana sa'yo. Pero I feel like it's kinda like too late or very drainy energy yung vibe niya, honestly. I feel na kung sino man to guys, wala silang pinagbago, ganun pa rin silang tao. I feel na it's really rightful for you na lumayo na lang muna sa kanila. Kasi uulit na naman yung mga pangyayari sa buhay kung hayaan nyo siya. So, may gamitaw na card. Ano lang natin dyan. Another dimension to me. Okay, nasense ko dimension, guys. Okay? So, ito yung tao na prone sa pagkakalimot. Isa kasi yun sa kanyang karma, okay? So, yung kanyang karma, basically, kung sino yung mga taong nakikare sa kanya, I feel like isa ka sa mga taong may care. Mawawala yan sa kanyang buhay kasi kasi naman ito ba kasi binetray niya kahit yung mga mabubuting tao na may pakialam sa kanya ay sense yung kanilang energy na wala silang pahalaga sa mga tao sa paligid kaya unti-unti mawawala yun or madedrain sila ng mawala yung mabubuting tao sa kanilang buhay. So, matitira na lang basically is yung mga tao na hindi mabuti sa kanyang buhay. Nasa sa kanyang karma, may gisakitin siya. At yun ang dahilan kung bakit siya stagnant with regards sa work situation. Baka siya yung madalas na mawala ng work dahil sa kanyang health issue or problem. Lesson that we have is this one. So, isa rin sa kanyang karma. Kung sino man na mag-stay sa kanya, akala niya, ito yung kinakatuwa niya. Hindi niya alam na itong tao na to na kinatutuwa niya, sinungaling pala, ahas pala, kagaya din niya. Kasi nga sa told you na wala yung mga caring na tao sa kanyang buhay, natira na lang ay yung mga kagaya niya na ahas, okay? Na nagtataksil. Ngayon, mangyari nito, mamimiss niya yung mga taong mabubuti sa kanyang buhay at gusto niya sanang ibalik yung nakaraan, gusto niya mag-sorry, pero I feel na huli na yung lahat kasi may mga tao na mabubuti dati sa kanyang buhay, pero na silang bagong connections or pwede rin na if it's about relationship itself, yung kanyang tao magkakaroon ng bago. At dahil dito, hindi na siya makakabalik or hindi na siya papansinin kasi iba na yung kanilang barkada, iba na yung kanilang lover, and so on. So, dahil dito, malulungkot siya kasi mamimiss niya na magkaroon ng nurturer sa kanyang buhay kasi ito yung nawala sa kanyang buhay, yung mga tao mabubuti sa kanya. Next that we have is this one. So, yun nga, yung connections yan talaga ay hindi maganda. Actually, itong tao na to, nakatagpo siya ng mga tao talaga na mabubuti sa kanyang buhay. Pero, I'm sensing na nag-fail siya ng test ni God. Kasi baka yung nangyari dito is yung pinili niya saktan or yung pinili niya na i-betray is yung mga tao na mabubuti. Okay? So, mangyari nito dahil nga nakagawa siya ng masama sa mabubuting tao, darating ang panahon na yung mga mabubuti na yan ay iiwasan siya.
As you can see, kaya matitira sa kanyang buhay ay yung mga ahas, at yung mga ahas na yan yung dahilan kung bakit din magkakaroon ng stagnancy with regards sa kanyang buhay. I really sense na sad energy here, tsaka feeling na regret din. Dahil, yun nga, pinakawalan niya or tinake for granted niya yung mabubuting tao. So, ito yung pinili mong card, the snake. It says your competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, and the other woman. So, ito yung pagkakamali niya na baka inahas niya yung mga tao at yung biniktima niya pa yung mabubuti. At yun nga, may iyak siya, if maalala niya kung anong ginawa niyang mali. Anyway, tignan natin kung ano pang meron. So, I feel naman hirap siya makatulog sa gabi kasi panay ang kanyang pag-iisip. So, we got the worm here. So, may miss niya ang mga pagmamahal ng mga taong mabubuti. So, we also have the money here. We also have this one in reverse. So, hindi siya magiging masaya kahit sabihin natin na may pera naman siya and so on. Hindi kasi yun sapat. Malulungkot siya. Maghahanap siya ng pagmamahal. So, deep within, he or she is deeply heartbroken because of the reason na hindi na niya mabalik yung mabubuting tao. So, i-maintain sa kanyang buhay yung mga tao na ahas, mga tao may inggit, okay, mga tao may crab mentality issue, and so on. So, with the apple of the eye in reverse, I'm sensing here na mawalan din ng gana sa kanya yung mga tao. Okay, kung dati, pinapansin siya ng mga tao, dati ang panahon na masisira kasi reputasyon niya kasi siguro dahil sa ginawa niya sa mabuting tao, kaya yun nga, nawala yung mga tao talaga. Hindi na siya titingalain dahil sa masama niya nagawa. So, yun nga, magkakaroon siya ng mga tao na galit sa kanya. And we got a you and me. I'm sorry, just you and me in easier ways. If ever they will have a relationship, makakarma rin siya doon na magkakaroon ng third-party situation sa kanyang connection. At yun nga, if yun na maiiyak siya at magagalit din sa kanyang sarili dahil nga pinakawalan niya yung mabubuting tao sa kanyang buhay. So, tinan natin kung ano pang meron. I feel na lagi itong malas, to be honest with you, sa energy. I feel na wala siyang matino na tao sa kanyang paligid. Lahat ay masama. At gusto niyang tumakas pero hindi siya basta-basta makaalis sa mga masasamang tao. I'm sensing distorted mind at saka hidden truth is also what I sense, okay? So anyway, ito yung kanyang karma. Yun nga, nabanggit ko na hinahabol siya ng kamalasan. I feel like it's because of the reason na iniwasan niya yung mabubuting tao. Hindi niya trinato ng maayos. I feel na mag-iiba sana yung wheel of fortune niya kung sakali man na pinahalagahan niya yung mabubuting tao sa kanyang buhay. Sa kanyang karma is mawala yung mga tao na used to be there for him or her. Swerte actually siya sa mga tao dati sa paligid. Pero yun nga, nawala tong mga tao na to sa kanyang buhay kasi iba na yung kanilang focus. Pinafocus sa mga tao na yun, syempre, yung mga tao nagpapahalaga sa kanila. Actually, isa sa karma ng iyong tao, prone sila sa mga taong galit sa kanila, mga taong nag-curse kasi as I told you, yung nagstay na lang sa kanilang buhay ay yung mga taong masasama. At siguro isa sa mga masasamang tao na yan ay nag-curse. Kaya isa sa kanyang karma talaga ay yun nga may potential na ma-curse siya. At isa rin itong dahilan kung bakit siya burdened. At siguro yun din yung dahilan kung ba't madalas ang pagkakasakit sa kanyang buhay.
Ngayon, I'm sensing with regards to this one, so magulo yung kanyang isipan. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit hindi niya natrato ng maayos, yung mabubuti, okay? I'm sensing dahil nga wala siya sa tamang pag-iisip siguro, or I really sense na baka kasi yung mga tipong taong gusto niya is yung mga mayayaman. Di siya tumitingin sa ugali, honestly. Kaya yun nga, na-miss out niya yung mabubuting tao sa kanyang buhay. Ngayon, yung kanyang karma, yan nga, iwanan siya ng mga taong mabubuti. Honestly speaking, tsaka this person will definitely have sleepless nights. I feel here as well na yung thought niya is really clouded, honestly speaking. Kasi nga napapaligiran siya ng mga ahas, sa mga sinungaling. Di na niya alam ang totoo, honestly speaking. So, anyway, itong tao na to, kaya siya na-stuck sa maling tao. Kasi nga hanap lang niya is mga mayayaman. Nakatingin siya sa credentials rather than sa attitude itself. So, I feel na pagdadaanan niya to kasi kailangan niya talagang ma-realize na dapat matuto siya magpahalaga ng mga tao. At saka matuto rin siya na tumingin sa ugali rather than sa mga natapos, sa mga tao, or sa kayamanan, and so on. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you.